Dalawa pong opisyal ng Department of Foreign Affairs paparangalan po ng Order of Lacandula sa Malacanang. Ang detalye po ng balita mula sa aming kasamang si Elena Luna, live mula sa palasyo. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby. 3 diplomats ang pinarangalan ni Pangulong Aquino ngayong araw sa Malacanang. Binubuo ito ng 2 DFA officials at ang outgoing ambassador sa Pilipinas ng bansang Indonesia. Ipinagkaloob ng Pangulo ang parangal na Order of Lacandula kina Esteban Conejos Jr. at Henry Bensurto Jr. Ang 2 opisyal ng DFA ay kinilala ng Pangulo sa kanilang outstanding performance sa Foreign Service. Ipinagkaloob kay Conejos ang Order of Lacandula na may ranggong Grand Cross o Bayani dahil sa pagsisikap niyang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas at pagsulong sa interes ng bansa. Si Conejos ay dating Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA at kasalukuyang Philippine Permanent Representative sa World Trade Organization. Order of Lacandula naman na may ranggong Grand Officer o marangal na pinuno ang ipinagkaloob ng Pangulo kay Asek Bensurto ng DFA West Philippine Sea Center. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng opisyal para protektahan ang soberenya ng Pilipinas, kabilang na ang pagsulong sa mapayapang paraan ng pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo. Pinagkalooban naman ng Pangulo ng Order of Sikatuna ang outgoing ambassador ng Indonesia na si Johannes Cristiarto Sowerio Legowo. Kinilala ng Pangulo ang tulong na ibinigay ng ambassador sa Pilipinas lalo na sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Naging malaki ang ginampan ng papel ng Indonesia sa tripartite review process na ginawa ng gobyerno taong 2011 kasama ang Moro National Liberation Front at Organization of Islamic Conference o OIC. Kinilala rin ng Pangulo ang suportang ibinigay ng ambassador sa naging kinatawan ng Indonesia sa International Monitoring Team at sa pagpapalakas ng bilateral relations ng at Indonesia. Samantala sa press con kanina ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., binigyang diin niya ang paninindigan ni Pangulong Aquino sa charter change. Ito'y matapos ihayag sa Kamara na muling bubuhayin ang Chacha. Ayon na kay Secretary Coloma, irerespeto nila ang Kongreso bilang co-equal branch of government. Narito ang pahayag ni Secretary Coloma. President visited Korea last October. He reaffirmed his position that the administration has no plan to revise the Constitution. He has consistently maintained that economic restrictions in the Constitution are not detrimental in attracting foreign investments. We remain focused on implementing the priority programs under the Philippine Development Plan that have been instrumental in the country's attainment of consistently high growth rates for the past 7 quarters. We respect the processes of Congress as a separate and co-equal body and whose members, the President, are also elected to promote the people's welfare. Mamayang 2:00 ng hapon o ilang minuto mula ngayon ay pangungunahan ni Pangulong Aquino ang pagbibigay ng parangal sa TOY-M o the Outstanding Young Men of the Philippines mamaya sa Heroes Hall or rather sa Rizal Hall ng Palasyo. Mamaya namang 5:00 ng hapon ay magaganap ang first State Congress on the United Nations Convention Against Corruption kung saan dadalo sa programa ang mga pinuno ng hudikatura at lehislatura kabilang na ang Chief Justice ng Korte Suprema. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.